Magandang hapon po, Nanay Iyam. Magandang hapon din po, Kamusta po Pastor. kayo? Sa biyaya po ng Panginoon, mabuti po. Iyon. Praise God. Kami po ay nandito para sa interview natin ng 75th Church Anniversary. Ano po ang naiisip nyo pag na-realize nyo na 75 years old na ang church? Ay, naisip ko na napakabuti ng Panginoon. Mula noon hanggang sa ngayon, kasalukuyan at sa darating pa, ang Panginoon ang laging nandyan nakasama ng Iglesia. Amen. Ano? So, kung maalala nyo lang po, meron po ko ilang tanong dito. Yung mga alaala nyo lang po, mga kwento, at kung ano pa man na may kaugnayan dun sa tanong ay nais mo namin marinig. Gusto namin makapture or gusto namin na pag kinikwento nyo siya, para kami talagang bumabalik doon sa dati na yon or sa panahon na yun. So, una po, kung maalala nyo po, kailan po kayo naging part ng IFBBC? Or IFBC noon? Ang part ay yung Member or member join sa IFBBC? sa IFBC. Kasi ang iano ko muna, Pastor, ay noong kami nga ay nasa Rizal pa, doon nakatira. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at ako nga ay may magulang na mga Kristiyano, mga kapatid. Natatandaan ko ho noon, ako ay mga 6 na taong gulang pa lang. Oo. Ako ay laging nabuntot sa tatay at sa inay. Yun, kasabihan, nabuntot, nasama. Dahil diyan sa pag-iitan namin, diyan sa likod. Doon sa may bahay ni na Debbie at saka diyan sa aming likod. Diyan ho ay nagtayo ng malaking tent at may gawain diyan po ang Panginoon na kung tawagin ay Kesik Conference. Conference. Kung tawagin ay Kesik Oh, Pag sabi, po. eh, Mga anong years kaya yun? may mga 6 years. Kasi hanggang ngayon may Kesik pa din. Gano'n. Kesik kung tawagin nga Kesik po, hanggang ngayon meron pa din. Gano'n. Ay, marami hong mga nag-a-attend. Nandyan sina ang mga ibang mga Amerikano from seminary yata yun. Maari yun nga. Sina Pastor Tonspelt, kung tawagin ay Mr. T, sina Miss Kendall, yan, sina Pastor Angkahan. Bata kayo na? 6? Bata ho, 6 years old, tanda ko na sila kasi yung anak ni Pastor, ni Mr. T, may kalaro akong Amerikana na hindi ko naman maintindihan ng siyempre English, oo. Yan, malimit ho ay kami na-attend yan, kahit ako gayong bata pa. Tapos, ang isa pang maraming mga nag-a-attend. At ang isa pang natatandaan ko noon, doon pagka-worship service, nandyan sa bahay ng Mamay Inong, doon mga dadaos ng worship service. So, O, doon po ibig sabihin nagtitipon. Ibig sabihin po, wala pa ang... Meron na, kasi nag-utay-utay na silang Okay. Kami, pagkatapos ng Sunday School, nandun na kami sa baba, nandun sa tapat ng doon, kina Ma'am Pebby, hindi pa gayon ang bahay nila. Naghihintay kami ng tapos ng simba doon sa bahay ng Mamay Inong. Tapos siguro, yung yung habang tumatakbo nga ang panahon, siguro kaya hindi makaano diyan, maaaring hindi pa incomplete pa ang building. Oo, yun. Yung pagkatapos diyan na diyan na kami mga nagsa-Sunday school. Ang tanda ko niyan ay yung Sunday school ay hati yan. Di ba may hati? May kortina yan sa ibaba. Yun ay para sa mga matatanda. Ito naman tabing ilaya ay sa mga young people. Oo. Kami naman, mga intermediate, hati-hati yun beginner, primary, ay kami ay panahon na noon ng intermediate. Nandun kami sa pwesto ng ating yung piano. Ngayon. Doon ay may 3 Sa sulok doon? Oo, doon. May 3 doong upuan. Doon kami nagsa-Sunday school. Sino ang teacher na naalala niyo? Ang tanda ko ay ang Ate Cynthia Kamunggoy.
Kamunggol. Doon nakatira sa kapitbahay ng ate ano? Ate Alina. Doon, mga wala na ho. Marami kaming naging teacher. Ang Ate Sani, isa na rin naging talaga teacher. po? Noon. Sa pahuli na. Pero ang unang-una kong tanda ay ang Ate Cynthia Kamunggol. So, ibig sabihin, kung tandaan niyo po, anong year na namulat na bukas na ang isip niyo, ibig sabihin may isip na kayo ay part na ng IFBBC. Kumbaga, kung tandaan niyo po ang inyong baptismal, Ay, baptism po. noong siyempre sa Sunday School, di ba, ang mga ating mga teachers ay laging, sinong tatanggap sa Panginoon? Tayo mga bata, laging gayon. Laging taas ang ating kamay, laging tanggap ng tanggap. Doon ako tumanggap sa Panginoon nung nandiyan sina Pastor Catanus. Siguro mga grade, nasa elementary pa rin ako. Grade 5 mga ganun. Oo, mga grade 5, grade 6 noon. Hindi naman ho katulad nung una, ang after ng ikaw ay nakakilala sa Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso. Automatic na agad na bautismo. Dadaan pa yan. Matagal pa ho. Matagal pa. Mahigpit ho. Matagal pa. At saka, bago pa ho, matagal po ang proseso niyan. After na ay kay Bible class, tatanungin ka pa ng tatanungin sa unahan. Pag hindi mo nasagot ng maayos, hindi ka approve ng ng mga ibang deacon. Di ulit-ulit pa na uli. Tapos wala pa baptism noon. Wala pa ho. Okay. Tapos noong isa ko pa pong natatandaan yung wala ang personage natin hindi ganyan. May inaakyat pa ako yung 3 baitang Parang style yata, bahay, kubo. May hagdan yan Tsaka hindi yan damuhan. Maraming damo yan. Yung tabing ilaya, yung karsada, yung tsaka ang ating May bintana. naghahati na po. May pader na naghahati sa mga kapitbahay. Kasi nga may pader na May pader na. May meron pader na ho. Ang ating bintana, yung itinutulak pa na kapes, yung gayon. Parang ganyan po. Gayon, itinutulak lang. Tsaka isa pang natatandaan ko yung hindi ko alam kung sa panahon ni Pastor Angkaham, Pastor Lamitar na meron pa tayong yung amplifier. Hindi ko alam kung yun kanila na inilalagay pa doon sa bintana. Kaming mga bata lahing nahagayon ang taingat nakikinig. Alam mo naman mga taga-bundok gayon. May amplifier. Kaya dati madami ding tao kasi parang dyan din yung parang advance yung church kasi nga may amplifier dati naman bihira lang yun. At saka nung kaming mga elementary, mayroon kami laging pagtitipon sa hapon, mga 1:30. Araw-araw po? Hindi, yung kada linggo, tinatawag na AFC. Yun. Ano pa pala yun? Oo, noon. Ano po ibig sabihin nun? Yun na yun? Ambassador for Christ. Okay. Yun. Sa iba pa, Oo. Ambassador for Christ. Yun ang natatandaan ko nung panahon ni Pastor Lamitar. Si Mrs. Lamitar ang So, ano na aming kayo teacher. Young people na kayo? Tama ba? Elementary, yung mga Elementary. grade unin, mga grade, Okay. mga elementary pa rin. Okay po. Dami agad So, ano po ang pinaka-memories or hindi nyo makakalimutan sa IFBC or IFBBC na yun? Nung dati po, anong pinaka pangyayari or fellowship na hindi maalis sa isip nyo na kapag babalikan nyo ang panahon noon ay doon kayo babalik sa moment na yun? Yung sama-samang ang mga mga kapatiran na naglilingkod sa Panginoon, kami mga fellowship, kami mga umiso, lagi kaming
sama-sama, lalo na pagka may gawain diyan at ang mga wumiso po ang naka-assign diyan sa kusina. Yan. Luto. Oo, alas 4 pa ng madaling araw nandiyan na kami, tulong-tulong. Basta alas 7 tapos ang lutuan. Lahat ay nasa church na. Walang nakikinig. Walang magluluto sa oras ng service. Ganda, no? Oo. Sarap. Napakasimple lang ng buhay nun. Yun, no? Dati, sama-sama nga po kayo. Kaya parang wala, kasi nung bata po ako, parang ganun nga din po, walang ibang nagluluto kundi yung mga nanay. Wumiso, oo. Tsaka yung mga laymen. Parang kakain na lang, gano'n, ang mga ngayon, young people nun. Ngayon po, isa-isa lang. Wala na, ano? Or nasa ibang lugar na din po. Opo. Dito ako nakakilala sa Panginoon, ano. Tapos, umalis na grade second year, third year high school. Umalis po ako dito. Okay. Nagpunta po ako ng Bisaya sa Kabangkalan, Negros Occidental. Yun nga kaya kakakwentuhan ko si Engineer Marasigan. Yun. Ang kapatid niya teacher ko sa Pilipino. Kaya ako napapunta doon kasi si Ate Susan walang mapagturuan dito. Ni-request ni Pastor Catano, siya ang pastor diyan na mag-apply doon. Sa biyaya po ng Panginoon, natanggap. Sinama ako ni Ate Susan doon. Doon ako nag-third year at saka nag-fourth year. Sa Fellowship Baptist Academy. Okay po. After noon, hindi pa po ako kasi hirap po yung Bisaya doon. Hindi mo naman maintindihan Bisaya, English, gano'n. Tapos nung mag-transfer pagkakuan, nagpunta na ako ng Pasig. Naghanap ako ng trabaho kasi kulang sa financial. Sa Marikina kami, nag-church. At nandun naman po sina Ate Bioli, mag-asawa ng Kuya Mulo. Ang family po ni Ma'am Pebe naroon. Yun. Doon po kami nag-church sa Marikina. Under po ni Pastor Hinubebo Lumaton. Yun. Doon po kami nag-undergo ng Bible class. Ate Bioli, si Ma'am Pebe at saka po ako. Yun, doon po kami na-baptize. Kaya doon muna ako naging member. Okay. Habang nagtatrabaho ako sa Pasig. Okay. Tapos nung kami nag-transfer na dito, doon pa lang ako naging member ng IFBC. Okay. So, kumbaga, malaki din ang part pala na wala kayo sa church. Wala. Kaya bumalik kayo. Mga anong taon po kaya kayo bumalik nun? Naalala niyo pa po ba? Anong year kayo nakabalik? After ng nagkasunog kaya nawala noon, 78. Mga 70s po. Nung ng EDSA, nandito na kami Noon po. Okay. Nandito na kami sa Rizal. So, ano po ang naging impact no pagbalik nyo dito? Kasi medyo parang nanibago ba kayo ulit? Or masaya na ulit kayo? Ganon? Sa biyaya ng Panginoon, masaya po uli. Kasi mga kapatid naman sa Panginoon, kung saan kaunti lang naman ang adjustment. Okay. Mga taga rito naman So, nung that time na medyo lumalaki na kayo or tumatanda na po kayo, ano ang naitulong ng church sa tingin ninyo po? Ng Panginoon o ng iglesia or ginamit ang iglesia na naitulong sa inyo personal or sa family po? Ay, napakalaki po ng naitulong ng church sa akin, sa aming buong family. Unang-una po, yung prayers ng iglesia para sa aming family. Pangalawa, yung aming spiritual growth. Malimit po kami ay nandyan sa church, nag-aaral ng salita ng Panginoon. Tapos po nung panahong iyon, wala po akong nagiging income. Ako po pagkatapos po ni Ate Beth Dian na mag-caretaker,
napapasa sa akin ang pagiging caretaker. Si Pastor Jayan ay grade 4 pa. Panahon po ni Pastor Lagan yun. Yun. Hanggang sa panahon ni nag-out ako diyan ng pag-caretaker ay panahon ni Pastor Ibilani. Pastor Ibilani. Matagal ho. Parang graduate na si Pastor Jayan ng college. So kahit pa paano, sa lahat ng aspeto nakatulong. Ang malaking tulong po sa amin. Ano Kaya- po ang pinagpapasalamat mo sa church? Konti na lang po ito. Ako'y malaki ang pasasalamat sa church natin. Unang-una ay ang kanilang yung kanilang mga panalangin na binibigay sa amin maging sa kalakasan niyang spiritual sa gayang pakikipag-usap, pakikibigay ng payo, lalo na nung panahon kami ay down na down. Hindi naman sabihin kasi nandyan naman ang Panginoon na siya ang sa iyo, tutulong. Tsaka yung marami pong bagay ang naiano sa akin ng iglesia natin. Na-imagine niyo po ba kung hindi kayo naging member ng church? Ano ang Ay, Pastor, sa dami. kalagayan? Pastor, sa dami po naging problema ko. Siyempre, naging single parent na ako. Sa dami pong naging pagsubok na dumaan sa akin, talagang kapit sa Panginoon lang. Sa Panginoon lang ako nagtiwala. Ibinigay ko ang lahat-lahat. Siguro, Pastor, kung hindi ako naging mananampalataya. Ewan. No? Grabe. Pag naalala ko yung Pastor, talagang naluluha ako. Kahit pag kami nagkukwentuhan ni Pastor Jayan, lumuluha ako pag naalala ko yun. Salamat sa Panginoon at talagang napakabuti ng Panginoon. Meron po kayo papakita ang picture. Ano po ang naaalala niyo sa mga picture na ito? Or kahit konting kwento lang po. Nakikita niyo. Ari po ay parang ano po ito, hindi lang parang yung anong tawag dito, anniversary ng ating church. Hindi ko lang alam kung ilang taon ito. Iniisip ko na pwedeng Christmas, kaso wala naman dekorasyon sa mga paligid. Kasi ito ay yung anniversary, nandito ang mga taga Maynila. Ito ay anak ni Ate Nomi, si Jeff, si Pastor Jayan, 2 kambal, si Glenn yung nasa likod, parang si Fe yung nasa likod pa ni kambal, si Ate Chuding itong katabi ko ho, Kilala niyo pala. na mother ni Pastor Juarez. Ano po ang niyan? Ano ang kumbaga kapag nakikita niyo yung picture na yan, ano ang tumatakbo sa isip niyo? I mean, simple ba dati? Napakasaya ba dati talaga? Ang hindi ko alam kung ilang taong anniversary ito po, pero sa tingin ko po ito ay simple lang. Simple. Ano lang po. Kasi Parang nag-celebrate tayo ng mga grande pag mga 10, gayon. 20, 30, mga ganun po. Oho. Meron pa pong isa dyan, pwede niyo pong i-swipe pa. Ayan. Ano yung naalala pag nakikita niyo yan? Nung magkakapatid kumpleto po kami din Ano po meron yan? Ito po ay, ano nga ga ito? Anniversary, 60th anniversary.
Nagpa-picture kami magkakapatid po sa... Stage ko ng church. Oh, ito po, Pastor, ang Oo. magkakapatid sa huli. Mm. Si Ate Luz ang panganay, sunod-sunod Ate Luz, ang Ate Beth, ang Ate Susan, ang Manong, ako, si Abner Surot. Kung makakapagsalita po kayo dyan, sa harap ng mga tao na yan ngayon, ano po ang gusto niyo sabihin sa kanila? Mga kapatid ko, maraming salamat sa inyo. Lalo na nung panahong ako ay nag-iisa sa aking, hindi naman nag-iisa sa akin, kasi ang Panginoon ay nasa amin. Nung maging single mother ako, maraming naitulong ang mga kapatid kong ito. Maraming salamat. Thank you so much po sa inyong kwento. Lastly po, as we end po, ay encouragement po sa church, sa mga magiging member po ng church ngayon, sa present po, words of encouragement or verse po na gusto nyo sabihin sa lahat ng membro po ng iglesia. Mga kapatid sa pananampalataya, ini-encourage ko kayo, tayong lahat, maging dating mga mananampalataya at mga bagong mananampalataya. Tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon habang siya ay hindi pa dumarating. Lagi nating ipagkatiwala ang ating buhay sa Kanya sapagkat hindi hawak natin ang ating buhay. Tayo ay malakas ngayon, hindi natin inaasahan or na bigla na laang kukuhanin tayo ng Panginoon. Kaya maging handa lagi tayo. Thank you po. Thank you so much po. Lastly po, pwede po bang pakibate ng Happy 75th Church Anniversary Inikbulan Fundamental Baptist Life? Happy 75th Anniversary Inikbulan Fundamental Baptist Bible Church. Amen. Thank you so much po.